wearing my kimono. Kailangan maliliit na hakbang lang talaga. Ang higpit pa nito mga to. 5 or 6 na bigkis. So yun, basta meron lang Google Maps, kayang-kaya na. Ayan, narating na natin ang Yasaka. Ramdam ko talaga na safe dito. Ito ang struggle ng solo traveler. Bit-bit lahat. Nandito yung tripod, yung jacket, payong. Today is April 17, 2026 and it's our day 5 dito sa Nagoya, Japan. For today's video, mag-isa lang ako babiyahe. Magsishinkansen ako papunta ng Kyoto para ma-experience ko magsuot ng kimono sa Yasaka Pagoda. So, magte-train ako from Takaoka Station. Pupunta ako sa Nagoya Station, bibili ako ng Shinkansen ticket going to Kyoto. At today, take note, solo trip ko lang to kasi may sariling lakad yung anak ko. It's already 10:30. Hindi ko na iba-vlogging sa train station going to Nagoya. Babaon lang ako nitong jacket. Nandito na tayo sa labas. Let's go na to our train station dahil pupunta tayo ng Kyoto. So let's go. Tahimik. Grabe. Ang sarap, ang tahimik. Ang peaceful. Malapit lang to Komeda's Coffee sa Airbnb namin. Ang sabi nila, nasa TikTok daw marami niyan, mga videos ng Komeda. Share ko lang. Dumaan muna ako dito sa Family Mart. Bumili akong water at saka yung favorite ko. Ito, custard. Walang katao-tao. Ayun, may tao sa likod. Ito itsura. Ang time ngayon is mag-11 na. So, hindi na to rush hour. For sure, nakapasok na sa office or sa work yung mga tao. Ayun, papasok tayo dito sa gate ng subway. So, ito bababa tayo. Dito tayo sa platform number 2 for Nagoya. So, dito bibili na tayo ng Shinkansen ticket. Going to Kyoto. Guys, ito nakabili na ako ng Shinkansen ticket. So, balikan na to from Nagoya to Kyoto and then Kyoto to Nagoya. And the price is the same lang. 5,170. Unreserved seat ako. So, anytime, pwede akong pumunta sa station or sa Shinkansen tra kasi no particular time yung departure. Platform number 17. So, 12:10. Nozomi 25. Okay, non-reserved car sa 1 and 2. Okay, so doon tayo sa 2 kasi yun yung nakalagay dito sa ticket ko eh. Going to Kyoto. So 30 minutes from Nagoya. So yung next stop nito, Kyoto agad. So ayan, nakarating tayo dito sa Kyoto ng 12:45. Maraming tao. Pero ipupush ko talaga tong Kyoto. Ay nako, for the kimono experience. Okay, bye-bye na sa ticket. Hindi na yan lalabas sa kabilang side. Ayan, ang next destination natin is Kokanji Temple or Yasaka Pagoda. Kala ko naman ligtas na sa dami ng tao dahil hindi naman rush hour. Grabe, dami turista. Ilalaban ko pa din talaga tong kimono goals ko rin. Ayun yung mga bus. Ito. Iba't ibang number. Diyan tayo sasakay. Ay, grabe. Finally, as a solo traveler here sa Kyoto. Kumain muna ako dito. Ayan. Ayan, napataksi patuloy ako kasi ang tagal ng bus. Tapos, 20 minutes from Kyoto to Sayaka. Pag naglakad naman ako, 45 minutes. Pag nag-taxi, 10 minutes. So, doon ako sa taxi. Pauwi na lang maglalakad or magbabas. Okay. Pero anyway, para din yung oras ko, importante yun eh.
ng stop muna ako dito kasi ito na yung pagoda. Nakita ko na maghahanap ako ng kimono rental. Ang daming tindahan. Pero nasa ng kimono rental? Thank you. Kasi na kimono rental dito. Sa labas kaya? Dapat yata lumabas muna ako eh. Ayun, yung kimono rental. Ayun o. Magtatanong tayo, mag-i-inquire tayo. Yukata. Okay. So, ayun yung rates. Depende pala to sa sa plan. Tapos, yung hours. So, standard is nasa 3,000. 2 hours. Pag full day, 4,000. So, titingin muna ako. Kaya mag-video, tahimik. Pero ito yung full day for 3,000 yen. Tapos 4,000 to 6,000. Depende kung 1 hour to 1 day. Ay, wow, napaka-elegant. Elegant yung gantong kulay, oh. Ito special to, 7,000. 2 hours. Pag full day, ito, 10,000 yen. Pero pag yun nga, 2 hours, 7,000 yen lang. Ayun, lang. Special yan. Maganda. Ito pinamimilian ko. Maganda kaya to sa picture. O, eto. Maganda? Maganda yung kulay. Ganda. Hirap maglakad. Ang higpit pa nito mga to. Siguro mga 5 or 6 na big kiss. At eto, dala ko yung mga personal belongings ko. Passport, ganyan. Yan. Ang ating shoes for today. Nakamedyas lang. Footwear for today pala. Nakamedyas lang at slippers. Dito, pag ito ang suot mo, ganitong slippers, maliit lang ang hakbang. Hindi kaya kasi ang kitid lang pala nito eh. O, ayan lang siya oh. So pag humakbang ka, ito lang talaga yung the most. Yan yung todo. So kailangan maliliit na hakbang lang talaga. Slowly but surely. Para hindi madapa or matumba. Hello! Ang hirap mag-solo traveler. Struggle din sa paglalakad. Maliliit lang yung hakbang. Tapos, nakabigkis ka pa ng ang dami. Ramdam ko yung higpit ng bigkis. Ngayon yung Hokkanji Temple or also known as Yasaka Pagoda. Wearing my kimono. Doon tayo pupunta sa pagoda para sa ating pictorial. This is the Yasaka Pagoda, also known as Hokkanji Temple. It's the most iconic landmark sa Higashiyama district ng Kyoto. Legend says it was founded way back in 589 AD by Prince Shotoku. Yes, that's 1,400 years ago. Ayan, narating na natin ang Yasaka. Goal achieved. Today, nandito tayo sa isa sa pinaka-iconic spot sa buong Japan, ang Yasaka Pagoda dito sa Kyoto. As a solo traveler, medyo intimidating pumunta sa ganitong Instagrammable spot. Pero trust me, it's worth it. Today, I'll show you how I romanticize my solo trip kahit ako lang ang cameraman, director, at model ko today. Actually, bakit ba Yasaka Pagoda ang perfect place to wear a kimono? Look around you. Ang architecture dito, it feels like you stepped back in time to the Edo period. The narrow streets, the wooden machiya houses, kapag suot mo itong kimono, hindi ka lang basta turista. You feel like you're part of the scenery. First challenge, the tripod. Medyo nakaka-pressure kasi ang daming dumadaan.
You have to find that perfect angle na hindi nahaharangan ng crowd. Wait, adjust natin to. Yan, steady na. Medyo nakakahiya sa simula yung tipong titignan ka ng mga tao habang nag-aayos ka ng gear. Pero isipin mo na lang, everyone is here to capture memories. So why not you? Laging may take two. Ganyan talaga dito. You have to be patient. Hindi ito yung one click, okay na. Sometimes you have to do it over and over again. Pause, check the footage, then repeat. Alam nyo, despite the awkwardness of posing while people watch, there's something special about it. Pinaghihirapan mo yung bawat shot. It's not just about the photo, it's about the effort you put in to make your trip memorable. It's your own way of saying, I was here and I made this moment mine. When you stand here, lalo na kapag suot mo itong kimono, mararamdaman mo yung transition ng modern world papunta sa ancient history. The sound of your geta or wooden sandals clicking on the cobblestones, it's like a heartbeat. The smell of old wood and incense from nearby temples, it's sensory overload in the best way possible. Hindi lang basta view meron dito, it's the energy of centuries of travelers who stood exactly where you're standing. In the middle of the crowd, ironically, you find this weird sense of peace. That's the magic of Kyoto. Kahit solo ka, you don't feel lonely. You feel connected to the past. Kaya kahit pa ulit-ulit ako mag-set up ng tripod, I don't mind. Kasi every second I spent here in Kyoto feels like a gift. Finally, nakuha ko din ang mga shots na gusto ko. Worth it lahat ng pagod at hiya. Sa lahat ng mga solo travelers out there, don't be afraid to take up space. Wear that kimono. Set up that tripod and keep trying until you get that perfect shot. Kyoto is a dream, especially here in Yasaka. I made my dream possible today. Ayun, super enjoy itong outfit. Yan. Let's go! So, it's time to go back to Kyoto Station. Susoli ko muna tong kimono. Nirent ko to for 2 hours. Ilalagay ko dito sa screen kung magkano etong kimono for 2 hours na nirent ko. Maraming stores din pala dito, papakita ko sa inyo ha. Yan, mga trinkets. Siyempre, mga pagkain. Ito, steak. Ito, tornado. Ay, long tornado potato pala. And then, ito ay, dito may mga drinks. Iba't ibang drinks. Matcha tea drinks. Fried chicken. And churros. Yay! Achieve! Grabe. Sobrang happy. Kahit na-haggard sa pagbivid. Pero super enjoy kasi na-achieve ko ang kimono goal! Doon ako duman kanina. Dito naman sa isang kanto ako dadaan. Para ma-explore lang ng konti. Galing tayo sa Yasaka Pagoda at pabalik na tayo sa Kyoto Station. So, maglalakad lang ako from here sa Yasaka going to Kyoto Station. So, paglakad 45 minutes, 20 minutes pag nag-bus, 10 minutes naman pag nag-taxi. So, since hindi naman ako nagmamadali, lakad lang tayo. Ito ang struggle ng solo traveler. Bit-bit lahat. Nandito yung tripod, yung jacket, payong. Diba? Pag solo traveler. At least ako, solo traveler lang dito sa Kyoto. Kasi imimit ko din yung anak ko sa Nagoya. Walking in Kyoto is honestly a different kind of vibe. It's not just exercise. It's like stepping into a core memory or a movie scene every few blocks. It's so therapeutic. Parang you don't even need a map. Kasi kahit maligaw ka, aesthetic pa rin yung paligid. Walking from Yasaka Pagoda to Kyoto Station is about less than an hour. But if you take your time, it's one of the most
soul cleansing walks you can do. It's like moving from a historical drama into the future. Nadaanan na natin yung neighborhood. Ayan o. And then, palabas na tayo ng National Road. Meron na lang tayo, 30 minutes na lakad na lang punta sa, Kyoto Station. May park dyan. Tapos, ito na yung National Road. Sabi ni Google Maps, kakaliwa daw tayo dito. So, let's go. Kaliwa. Sundin lang natin. 27 minutes na lang. At mararating na natin ang Kyoto Station. Alam niyo ba, 1,500 yen yung taxi ko kanina. At yung biyahe is 10 minutes lang. 565 pesos sa palitan ngayon na ang 1,500 yen. Pwede naman akong mag-bus, kaya lang matagal ang bus. So, mas maganda pa na maglakad. Saka 45 minutes lang naman yon, at least, di ba, na-enjoy ko yung Kyoto kahit ang activity ko lang naman today is yung magkimono sa Yasaka. Muna sandali, tatawid tayo eh. So, yun, basta meron lang Google Maps, kayang-kaya na mag-explore kahit saan lugar pa dito sa Japan. And ramdam ko talaga na safe dito. So, go lang, mag-travel tayo kahit mag-isa. Nakailang labas na din ako sa Nagoya na mag-isa. And I feel safe talaga. So, yan, lakad muna tayo. So, mula dito, pagdating natin dyan sa kanto, kakanan tayo. Doon tayo tatawid. Pero, napansin ko lang, natanaw ko yun parang familiar. Parang Pakyumi Sodera. Tapos pagtingin ko dito, ito nga yun, Kyumi Sodera. Ito lang pala. Kaya palang nakarin eh. From Kyumi Sodera, going to Yasaka Pagoda. Oh my gosh. Ayun o. So paglampas ng neighborhood, konting lakad lang sa National Road. Bago makarating ng crossing ito, nakikita ninyo to. Signage, dire-diretso na yan, papunta sa Kyumi Sodera. Grabe, no? Kalain mo. Kyumi Sodera na yun. Yung way na yun. Nagpunta kasi kami dyan before, so familiar sa akin. Ayan o, Kyumi Sodera. Going there. Nasa National Road na tayo. Tapos na tayo sa area ng neighborhood. Tapos, may nadaanan tayong grocery. Fresco. Yan, may mga paninda nasa labas lang. Mga calpis, mineral water. Ano to? Patatas, sibuyas. Mga kung ano-anong nuts. Ayan. So, susundan lang natin to. Talagang best friend natin dito si Google Maps. Itong Kyoto talaga, best for mga introvert. Feeling ko, ang daming nagsosolo travel dito kanina, mga naka-tripod, kaya hindi na ako na-conscious na mag-picture-picture, mag-video-video mag-isa, kasi dami rin naman gumagawa ng ganun eh. So since hindi naman ako reserve seat sa ticket na binili ko sa Shinkansen going back to Nagoya Station, anytime pwede akong dumating sa station at sumakay ng Shinkansen going back to Nagoya. 17 minutes. Malapit na. Konting tiyaga na lang. Alam niyo, for me, yung walking hindi lang siya exercise. Para sa akin, it's a form of meditation. Siguro dun sa iba, para maging healthy. Yung mga hindi na kaya mag-running. Diba? So, mag-exercise through walking. Pero for me, walking is a form of meditation. This one is going to Kyoto Station. Pero hindi na. Kasi, ayun, kaya na yun, 15 minutes. 15 minutes na lang. Hindi naman umuulan. Ang sarap kaya maglakad. At saka yung walking kasi as a form of, for me, meditation. Parang nakiklear yung mind ko.
pag naglalakad ako. Tapos yung mood ko, naaayos, 'di ba? Syempre, pag minsan may time sa buhay ng babae na medyo may hormonal imbalance, ganon. So, affected yung mood. Pero for me, kayang balansehin kung mahihiyang ka talaga sa walking. Siguro yung iba, yung, magdi-disagree, I don't know. Pero for me, it's a form of meditation more than exercise. Ayan, ha? Just sharing. Ganito yung best view na lakaran, yung maraming puno. Ayan, nakaka-clear ng mind, nakaka-happy ng mood. 12 minutes na lang. Naging favorite ko na tong stretch na to, lakaran. Ang ganda. Tapos makakakita ka ng mga gantong flowers, oh. Grabe. Nakakaganda ng mood. Oh, sana all pag nag-walking, ganyan ang madadaanan, 'di ba? Sana all, sana ganyan din tayo sa bansa natin. Ano, agree ba kayo doon? Parang yan, 10 minutes na lang. 10 minutes na lang. Parang hindi ako napagod. Parang bitin. Kasi nakakalibang maglakad. Nakakalibang maglakad dito. Tsaka ang ganda ng weather, oh. Ang time ngayon is 4:25 PM. Japan time. So sa Pinas, 3:25. Ahead kasi dito ng 1 hour. So ilang minutes na lang? 4 minutes na lakad. At tayo ay tatawid na. Ay, ayun na! Ayun na yung Kyoto Station! Ay, finally. Dali. I-zoom ko. Ayun, ang Kyoto Station. Ayan. Ay, na-manage ko to find my way from Yasaka Pagoda going to Kyoto Station. Nalakad lang. Yay! So we're here na sa Shinkansen. So babalik na ako sa Nagoya. At doon na lang ako kakain kasi napakadaming tao. As in, super dami. Finally, nandito na tayo sa Nagoya Station. At ayun na yung silver clock. From Kyoto, sumakses tayo. O, diba? Let's go! Guys, tagumpay. Nag-dinner na ako dito sa Yoshinoya. Puro lalaki. Ako lang ang babae. Grabe. Gutom na ako. Okay lang. Di nga lang ako nakapag-video. Okay, sa Dotor naman tayo for another kain. Let's go! So, for the merienda, after dinner, pampatanggal ng umay. So, in-order ka dito sa Dotor. Ayan, so tapos na tayong mag-tour at babalik na tayo sa Airbnb. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking adventure, kimono goals na na-achieve ko ngayon sa Yasaka Pagoda sa Kyoto. Thank you for watching my vlog and don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!